Ano ba ang sikreto upang tayo umabot ng 1 oras ang nakatayo? Okay lang, hindi. Pwede na ho kayong umupo. Ayan. Ano po ba ang sikreto upang tayo po ay umabot hanggang wakas? Alam niyo, meron po sa akin nagsabi, sabi niya gano'n, Pastor, ano masasabi mo doon sa mga pastor, ang ganda ng pagsisimula, tagal ng Kristiyano, ang tagal ng naglilingkod sa Diyos, pero ngayon biglang nag-backslide. Pero ngayon biglang wala na sa paglilingkod sa Panginoon. So, Pastor, anong masasabi mo dito sa ganitong lingkod ng Diyos na nadapa at nagkasala? Anong masasabi mo sa mga katulad nila na ngayon hindi na naglilingkod sa Panginoon? Alam niyo, sabi ko po sa kanya, hindi yan ang dapat nating lakaran. So, ano naman ang masasabi mo doon sa mga lingkod ng Diyos na hanggang dulo, hanggang wakas, hanggang sa pagtanda ay naglilingkod sa Panginoon? At yon ang tamang dapat nating tinutularan at sinusundan. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, tatagal po tayo. Okay. Sa kabila naman, sabihin mo sa kanya, aabot tayo. Okay. So, sino po ritong naniniwala ngayong araw na ito, pagagalingin ka ng Panginoon? Ngayong araw na ito, mayroong kagalingan. Sino rito naniniwala na ngayong araw na ito, mararanasan mo matinding pagpapala ng Panginoon? Sino naniniwala pinagpala na siya ng Panginoon? Sumigaw ng Hallelujah! Yung mas malakas pa, Hallelujah! Wala bang kasamang palakpakan? Wala bang kasamang sigawan? Wala bang kasamang lundagan? Hallelujah! Come on, church, tayo po tayo. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Gusto kong marinig yung buhay na church. Gusto kong marinig na buhay ang Diyos sa lugar na ito. Yung may kasamang lundagan. Come on, church. Hallelujah! Yung mas mataas pang lundagan. Apiran mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, pinagpala na tayo ng Panginoon. Okay. Yung kabila naman, sabihin mo sa kanya, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Okay, huwag kang magsalita ng walang kausap. Delikado yan. Okay. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Naniniwala po ako na ang binigay ng Lord ay mensahe ng Diyos para sa pangkalahatang iglesia. Dito po sa Revelation chapter 3, verse 14 to 20, na kung saan ay talagang madalas naririnig po natin ito, at kapag nabasa po natin ito, parang nakakatakot. Okay. So parang nakakatakot, parang ang bagsik-bagsik ng Panginoon. So, buksan po natin ating Bible sa Revelation chapter 3, verse 14 to 20. So, sabi po rito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran, at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. So pagpalain po ang salita ng Panginoon. Ito pong Revelation chapter 3 na ito, yung sulat sa church ng Laodicea. Madalas kapag nababasa po natin ito, parang nakakatakot. Alam niyo yon? Na ibig sabihin, para bang natatakot tayo na baka mamaya isang araw, isuka rin tayo ng Diyos. Natatakot tayo na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, natatakot tayo na gumalaw, magkamali. So, ibig sabihin, talagang binabantayan natin yung sarili natin, yung ating pananampalataya, kasi baka mamaya isang araw itapon tayo ng Diyos sa impyerno. Pero yun kaya talaga ang ibig sabihin nito. At paano natin nakikita ang Diyos sa buhay po natin? Hello, taas nga ang kamay ng mga anak ng Diyos.
Taas po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Naniniwala ka ba na ikaw ay pinakamamahal na anak ng Panginoon? Okay. So, ibig sabihin, kung ikaw ay pinakamamahal na anak ng Diyos, nasa iyo ang pabor ng ating Panginoon. Okay. So, ibig sabihin, ikaw yung sinasabihan ng Biblia na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hello? Okay. Na ibig sabihin, hindi ang Diyos po natin, hindi siya yung tipong isang haring nakaupo sa kanyang trono at pagkatapos nagbabantay kung kailan ka magkakamali. At kapag ikaw ay nagkamali, so nakahanda ka agad siya, meron siyang latigo upang hatawin ka. Okay. Ang Diyos po natin, hindi po siya isang Diyos na kung saan naghihintay siya pag maglilingkod ka sa Kanya, pumapalakpak siya sa iyo at tuwan-tuwa siya sa iyo at pinagpapala ka niya habang ikaw ay naglilingkod. Pero pag ikaw ay nagkamali, isa rin siyang Diyos na mabagsik at pagkatapos kukunin ka niya, itatapon sa impyerno. Hindi po ganun ang Panginoon natin. Hello. Ang lagi kong sinasabi, ang Diyos, hindi mo kayang pagurin ng Diyos sa pagmamahal sa iyo. Mapapagod kang gumawa ng kasalanan, pero ang Diyos, hindi mapapagod na tayo po ay mahalin, pagpalain. Hindi mapapagod ang Diyos na tayo po ay iligtas at ibigin. Tuloy-tuloy na kung saan ang Diyos po natin, gustong-gusto niyang mapagpala ang kanyang mga anak. Sino po ritong naniniwala para sa iyo ang pagpapala ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, pinayaman ka na ng Panginoon. Okay. So ang church, dapat payaman ng payaman. Amen po ba? Okay. Sinong naniniwala rito, buhay mo ngayong payaman ng payaman. Okay. Sabihin mo nga sa kayo, payaman ako ng payaman. Okay. So natutuwa ko kanina habang sineshare po yung about sa tithes and offering. So naalala ko po yung sinabi nung maganda kong kapatid. Meron po siyang inatinan na isang gawain po at nakita niya kung paano po sila nagbibigay sa Panginoon. So katulad nyo rin po dito, na kung saan meron silang oras upang ibahagi o i-share yung pong pagbibigay sa ating Panginoon. At alam nyo, nagrema sa puso ko yung kanyang sinabi, na sabi niyang ganun, sabi niya, blessed na blessed ako sa kanilang pagbibigay. Bakit? Kasi yung kanilang pagbibigay sa church, napakataas ng respeto nila sa pagbibigay sa ating Panginoon. Hello? So, ibig palang sabihin, yung pong pagbibigay sa Lord, hindi lang po mataas ang respeto natin doon sa pagsamba sa Panginoon. Ang pagbibigay ay part ng pagsamba natin sa Panginoon at tinataasan natin yung respeto. Okay, so bakit? Kasi ang sabi ng Bible, honor your God with your wealth. Okay. So, ibig sabihin, pag-o-honor pala sa Lord yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay. So, bakit? Kaya ka nagbibigay kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Okay. So, naniniwala ka ba ron? Kaya ikaw ay pinayaman na ng Panginoon dahil Diyos ang unang nagbigay po sa atin. At kapag ka sinabi pong tithes and offering, so madalas nagbibilang lang po tayo ng 10% po natin. Pero alam niyo ba, kahit sa Bible, wala ho talagang totoong nagbigay ng eksaktong 10%. So bakit? Kasi ang binibigay po nila doon, yung mga tupa, yung mga crops po nila, so ibig sabihin, iba-iba ang timbang po nun. Pero paano po nila makikita yung pinaka 10% na ibibigay sa ating Panginoon? Paano po nila yun mabibilang? So unang-una, dapat nating maintindihan ang ibig sabihin po ng ang katumbas po ng 10%, okay? Ang katumbas ng 10% ay first fruit. Pakisabi nga po ay first fruit. At ang unang nagbigay ng first fruit, walang iba kundi ang Diyos. Nung ibigay niya si Jesus Christ para sa atin. Okay? So sabihin, siya ang unang nagbigay ng tithes niya para sa atin. Siya ang unang nagbigay ng first fruit para sa atin. At yung tithes na ibinibigay po natin, yan po ay reflection ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay reflection ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang katumbas po niyan, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Kaya kapag sinabi pong tithes, ang Diyos ang unang nagbigay ng the best para sa iyo. Binigay ng Diyos yung the best para sa iyo. Amen po ba? Okay. At kapag sinabing tithes, okay, hindi lang tayo nagbibilang ng mismong 10%. Dahil sa totoo lang, hindi lahat yan nabibilang po natin. Okay. Pero pag sinabi pong tithes, give your best to the Lord. Sabi ko, give your best to the Lord. Parang ang lungkot po natin. Okay.
Parang ang lungkot yata natin. Sabi ko, give your best to the Lord. Okay, sabi nung iba, di ba dapat, God's love the cheerful giver. Di ba dapat cheerful giver lang tayo. Okay, alam niyo ho bang ibig sabihin ng pagiging cheerful giver? Okay, ang iba kasi, ang tingin po nila pag sinabing cheerful giver, eto lang yung kaya ko, 20 pesos, okay na ito. Okay, hindi tayo tumitingin sa halaga. Ang Lord hindi tumitingin sa halaga. Pero gusto kong linawin yung ibig sabihin ng pagiging cheerful giver. Okay. Pag sinabing cheerful giver, katulad ng isang nanay na nag-iipon siya para sa kanyang anak. So iniipon niya nag-iipon siya para pangregalo sa kanyang anak. So kailangan ng anak niya ng iPad. So gusto niyang maregaluhan yung mahal niyang anak ng iPad. Kaya ang gagawin niya, mag-iipon siya. Alam mo yung kanyang pag-iipon na yon? So ibig sabihin, hindi ho ganun kadali. So pinaghihirapan niya po yun. At kapag pinaghihirapan niya at umabot na doon sa tamang presyo ng kanyang pagbili. So alam niyo po yun, kahit yung buong pinaghirapan niyang yon, ibibili niya ng iPad ng anak niya at masayang-masaya siyang ireregalo yon sa kanyang anak. Then that is the cheerful giver. Pero yung sinasabi nilang kung ano lang yung maluwag sa kalooban mo, hindi po cheerful giver yon. Hindi ka lang nalungkot doon sa nawala sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka lang nalungkot, pero hindi ka cheerful giver nun. Dahil ang totoong cheerful giver, binigay mo yung the best mo. Kahit masakit sa bulsa, masaya kang binigay para sa Panginoon. Kasi Diyos na buhay ang iyong pinaglilingkuran at ino-honor po natin ang ating Panginoon na unang nagbigay ng the best para sa atin. Okay. So, balik po tayo dito kung bakit po natin ito yung ibinigay ng Lord para sa atin. So sabi po rito, alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. I will spit you out. Okay. So parang nakakatakot, Okay? So gusto ko sabihin sa iyo, hindi ikaw yung isusuka ni Lord. Okay? So marami pong interpretasyon dito na parang iba-iba yung interpretasyon dito. So yung iba, iniisip nila, yung malamig dito ay yung nanlalamig sa pananampalataya. Yung iba naman, iniisip nila, yung mainit dito, mainit sa pananampalataya. Pero ang sabi ng Lord dito, higit na mabuti. Sabi ganoon, mabuti sana. Okay sana kung malamig ka o mainit. Okay? So ibig sabihin, kung ikaw ay mainit, good sa Lord yun, okay kay Lord yun. Amen? Pero kung ikaw ay malamig naman, okay din kay Lord yun. Okay? So kaya ibig sabihin, yung sinasabi rito yung mainit at malamig, hindi tungkol doon sa faith mo. Okay? So ibig sabihin, yung malamig sa pananampalataya or mainit sa pananampalataya, hindi po yon ang tamang interpretasyon doon. Okay? Bagamat, ibig sabihin, nung sinabi rito ng Panginoon, okay sana kung ikaw ay malamig. Kung ito po ay i-interpret natin na malamig sa pananampalataya, ibig bang sabihin nun, okay lang kay Lord na malamig ka sa pananampalataya? Hello? Meron pong dalawang klase ng pag-interpret ng Bible. Meron tayong tinatawag na exegesis or exegesis. Exegesis and exegesis. Na ibig sabihin, pag sinabing exegesis, ikaw yung nagbibigay ng sarili mong interpretasyon sa Bible. Kukunin mo yung verse sa Bible, yung chapter sa Bible, at bibigyan mo siya ng sarili mong kahulugan. Pag sinabi naman exegesis, at yun yung tamang dapat na ginagamit natin. Pag sinabing exegesis, hinahayaan mo na yung verse and chapter of the Bible ay i-interpret yung kanyang sarili. Siya mismo yung magsasabi kung ano ang ibig niyang sabihin. Amen. Okay? So, hindi tayo ang magbibigay ng kahulugan sa kanya. Kaya pag binasa natin ng paulit-ulit ito, malalaman natin at makikita natin kung ano ang talagang ibig sabihin. Hindi ang mainit, hindi ang malamig, ang isinuka rito. Ang isinuka rito ay maligamgam. Pakisabi nga po, maligamgam. Okay? So, kaya sabi po niya rito, okay, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Okay? So, napakahalagang makita natin dito yung mismong konteksto kasi ang ayaw ng Panginoon dito yung pagiging maligamgam. Mahirap umabot hanggang dulo kapag hindi tayo aware sa pagiging maligamgam. Okay? Mahirap umabot at maglingkod hanggang wakas kapag hindi po natin alam kung paano pong maging mainit at paano ang maging malamig. Okay? So ano ho ba yung tamang interpretasyon dito? At ano yung sinasabi rito ng anong ibig sabihin nito ng hot or cold?
yung pagiging mainit or malamig. Okay? So sino ho rito, yung pagpasok mo rito, na pagpasok mo kanina rito, mainit sa labas, pagpasok mo rito, ay na-refresh ka. Kasi malamig. Ang sarap, ano? Sino yung giniginaw na dyan? Okay? So pagpasok mo rito, wow, ang sarap, ang lamig. Okay? So ibig sabihin, bakit? Refreshing. Okay? At sino naman dito, kapag nilalamig ka, o kaya malamig ang panahon, sino rito yung pag malamig ang panahon, naghahanap ka ng halo-halo? Meron ho ba? Okay, parang, ang lamig, parang sarap ng halo-halo. Okay. Meron ho bang ganun dito? Okay. So, syempre, ayaw natin. Ano hinahanap mo kapag ka malamig ang panahon? Ang hinahanap mo, mainit. Yung therapeutic. So, naghahanap ka ng kape, mainit na kape. Naghahanap ka ng bulalo. Sino rito yung naghahanap ng bulalo? Yung maligamgam. Okay. So, ang sarap ng sabaw, ang ligamgam. Okay. So, meron ho bang ganon? Di ba gustong-gusto mo yung napapaso yung dila mo doon sa bulalo na yon. Pag hinihigop mo, wow, sarap. So, talagang parang lumalakas ka. Okay. So, ibig sabihin, kapag ka nung sinabi ng Lord, higit sanang mabuti na ikaw ay mainit or malamig, pero dahil sa ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Ibig sabihin, nilasahan ng Diyos, hinalintulad niya sa isang pagkain o nilasahan niya yung church ng Laodicea, yung kanilang paglilingkod, yung status nila sa kanilang spiritual, nilasahan ng Panginoon. Hinalintulad niya sa kanyang panlasa, tinikman niya. Sabi niya, kailangan ko ng malamig ang panahon, kailangan ko ng mainit. Pero nung tinikman niya ang Laodicea, maligamgam. Okay? Malamig mainit ang panahon, kailangan niya ng refreshing. So tinikman niya ang Laodicea. Pagtikim niya, maligamgam, hindi malamig. Okay? So ibig sabihin, maligamgam. Kaya sabi niya, I will spit you out. Isusuka kita. So ang sinuka ng pang-ibig sabihin, hindi naaayon sa panlasa. Pero palakpakan natin ng Panginoon kasi ang mga taga-victory in Jesus' name. Okay? Laging mainit at laging malamig, refreshing at therapeutic. Hello. Na ibig sabihin, nag-aapoy sa pananampalataya, nag-aapoy sa paglilingkod, nag-aapoy sa pagsamba sa Panginoon. Unstoppable, walang makakaawat sa'yo. Mamaya, sino po yung nakahanda? Mamaya, riot po tayo dito. Amen. So mamaya, kanya-kanya tayong pagsamba sa Panginoon, kanya-kanyang salo sa ating Panginoon. Okay? So kaya kapag sinabi po na mainit at malamig, ito yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Ito yung hinihintay sa atin ng Lord, ng church dapat on fire. Okay? So ibig sabihin, aabot tayo hanggang dulo at makakapaglingkod hanggang wakas. Kapag tayo po ay nanatili doon sa kalagayan, sa purpose sa purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kapag tayo po ay nanatili doon sa pagiging mainit or malamig. Okay? Alam niyo, kapag sinabi pong nag-aapoy or mainit, dapat pag pumasok ang tao sa church, pagpasok pa lang dito, alam niyo kanina, habang nagte-testimony sila, ilang ulit ko nang narinig yung testimony po nila. Pero alam niyo, hindi ko mapigil sa sarili ko, parang naiiyak pa rin po ako. Na-amaze po ako sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. So bakit po? Kapag sinabing church, dapat ang tao pag pumasok sa loob, merong malaking pagbabagong nangyayari. Okay? Hindi pwede yung papasok ka sa church, paglabas mo, ganun pa rin ang buhay mo. Dapat ang church therapeutic. Pag pumasok ang may sakit at karamdaman, paglabas, magaling na. Okay? Hindi lang pastor ang nagpapagaling, dapat bawat mananampalataya nakakapagpagaling ng may sakit at karamdaman. Bawat mananampalataya dapat nag-aapoy yung kamay. Na ano mang patungan ng kamay mo, gagaling. Ano mang patungan ng kamay mo, pagpapalain. So hindi yung magtatawag pa tayo, hanapin pa natin yung pastor natin. Merong inaalihan ng demonyo, naghahanap tayo ng pastor, pero nasa harapan mo na yung demonyo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Dapat marunong ka magpalayas ng demonyo. Church, you are not an ordinary Christian. You are extraordinary. Tinawag ka para maging extraordinary. Mamaya malaman natin yung ibig sabihin ng pagiging lukewarm. At naniniwala po ako na ito po ay mensahe ng Lord upang maging aware tayo sa pagiging lukewarm. Dahil maraming church sa panahon po natin ngayon, naging lukewarm na hindi pa nila alam. Naging religious sila, hindi nila alam. Maraming church ngayon, fraternity na lang, hindi pa rin nila alam.
Maraming church po ngayon, gusto nila, simple lang po sila. At ang nakakalungkot pa, yung mga malalaking church po dito sa atin, hindi po tayo against sa mga malalaking church, sa mga mega church. Lahat yan ay galing sa Panginoon at pagpapala ng Lord. Pero dito sa Pilipinas, ang alam natin, parang sila yung pinaka-standard, Class A Christian. Class A church. Pero hindi po. Okay. Lahat po tayo ay Class A. Dahil nagmula tayo sa ating Panginoong Yesus. We are now a new creation. Okay. Lahat tayo ay new creation kay Jesus Christ. Okay. So, marami hong nag-aakala na ganito yung pagiging Kristiyano. Yan siguro yung pagiging dissenting Kristiyano. Okay. Bawal yung mga tumutumba. Okay. So, bawal yung mga nangingisay-ngisay dyan. Ayaw natin yan kasi dapat disente lang tayo. Dapat ano lang tayo. So, kalma lang tayo. Katulad ng mga malaking church, ganun lang po sila. Okay. Pero alam niyo ho yun, maraming church ngayon, hindi welcome si Holy Spirit. Mas welcome sa kanila yung ethics at yung pagiging decente sa loob ng church. Pero naniniwala ko, dito po sa Victory in Jesus' name, lahat tayo laging nakahandang sumalo, uhaw na uhaw sa presensya ng Panginoon. At kung meron tayo nakikitang move of the Holy Spirit, yung puso natin, gusto natin, Lord, I want more. Gusto ko pa ng ganon. Okay. So alam nyo, kapag nag-aagis ako rito ng chocolate, pag nag-aagis ako ng chocolate dito, mag-aagawan kayo, di ba? Mag-aagawan. Pero alam nyo, kung saan yung maraming nag-aagawan, dun ko lalong ibubuhos yung maraming chocolate. Okay. So ganon din po sa Lord. Kung saan yung maraming uhaw sa presensya ng Panginoon, dun lalong bububuhos ang masakagan ng pagpapalang spiritual ng Panginoon. Dun lalo makakatanggap ng mas matindi. Tandaan mo ito, kung ano yung nararanasan nyo rito, patikim pa lang yan. Pakisabi nga po, patikim pa lang yan. Okay. Mas matindi pa, marami pa kayong mararanasan na hindi nyo pa nakita sa tanang buhay po ninyo. Okay. So bakit? Dahil ang Diyos po natin, lagi siyang merong bagong ginagawa. Lagi siyang merong bagong surprise. At kami po, lagi po kaming nasusurprise sa laging ginagawa ng ating Panginoon. Ang church, dapat nag-aapoy pagpasok ng tao sa loob. So, dapat nakukonsume lahat ng mga sinful desire ng tao. Okay. Ang church, dapat mainit nag-aapoy therapeutic. So, dapat gumagaling. Yung mga pumapasok rito may sakit at karamdaman. Okay. Isang araw, ang mga may sakit at karamdaman hindi po dadali sa ospital. Dadalihin ng Lord sa victory in Jesus' name. Bakit? Dito sila pagagalingin ng Panginoon. Okay. Isang araw, so dapat ang mga, ayun, thank you. Inom lang ako saglit ha. Ang church dapat ay therapeutic. Ibig pong sabihin, pag pumasok rito ang tao, yung mabibigat na dalahin po nila gumagaang. Okay. Yung pong mga may depression, nakakasumpong ng kapahingahan, yung pang mga na-oppress ng demonyo, nakakalaya. Okay. So bakit? Kasi refreshing ang church. Yung pagpasok mo, so, ibig sabihin, nakakaranas ang tao ng kapahingan. Bakit? Lahat ng nasa mundo, pagod na. Maraming pagod sa labas. Maraming depressed sa labas. Alam niyo po ba, doon sa Ateneo, yung school ng Ateneo, marami pong estudyante dyan ang nagpapakamatay pero news blackout. Maraming nagpapakamatay doon sa CR pero news blackout. Maraming inaalipin ng demonyo, maraming mga depressed na sinisigaw kung ano yung narinig nyo kanina, iisa lang din yung nararanasan nila. Patayin mo yung anak mo, patayin mo na yung sarili mo, magpakamatay ka na. Yun ang sinisigaw sa kanila. Pero nasaan ang church, nasaan ang mga Kristiyano? Kristiyano, kapangangailangan po tayo sa mundong ito, kailangan ka sa mundong ito. Kristiyano, tinawag po tayo para magpagaling, magpalaya ng mga na-o-oppress. Tinawag po tayo para i-demonstrate ang kapangyarihan ng Diyos upang sabihin sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, meron tayong buhay na Diyos.
Merong Diyos na nagpapagaling. Merong Diyos na nagpapalaya. At merong Diyos na magbibigay sa iyo ng pagpapala. Merong Diyos na nagliligtas. Tinawag tayo, hindi bukas, hindi sa makalawa. Tinawag tayo ngayon ng ating Panginoon. Kung ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon din ang araw ng pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Kung ngayon ang araw na ginawa ng Diyos upang siya ay sambahin, ibig sabihin, ngayon din ang araw ng kalayaan para sa mga taong nasa paligid po natin. Ito naman siguro yung time, church. Dalhin mo yung pamilya mo sa loob ng church. Kung hindi mo kayang i-share ang gospel sa kanila, at least dalhin mo sila sa church upang sila man ay makarinig ng salita ng ating Panginoon. Church, ito po yung time ang hinahanap ng Lord, yung church na nag-aapoy. Yung church na therapeutic at refreshing. Ano po ibig sabihin ng lukewarm? Pag sinabi pong lukewarm, kapag ang tubig, ano pong kalagayan ng tubig pag hindi siya mainit? Pag normal lang siya, yung galing sa gripo, ano pong kalagayan ng tubig? Lukewarm. Lukewarm. That is the normal. Okay? Yun ang normal na kanyang temperature, lukewarm. Paano siya magiging mainit? Paano magiging mainit ang tubig? Anong ginagawa? So, pinakukuluan, nilalagay doon sa apoy. So, ibig sabihin, para siya ay kumulo at maging mainit, nilalagay po siya sa apoy. Ano naman ang ginagawa para siya ay maging malamig naman? Okay. Nilalagay sa freezer, nilalagay sa rep, para paglabas doon, malamig siya at talagang nakakatanggal ng uhaw. Okay, refreshing siya. Okay, refreshing pagka tinikman mo. So, ibig sabihin, kailangan niya ng freezer or kailangan niya ng apoy para ang ordinaryong tubig ay maging special. Special na malamig or special na mainit. Okay. Pag sinabing lukewarm, pag tinanggal mo ang tubig doon sa freezer, ano mangyayari sa kanya? Malamig siya o kung nagyayelo man siya, unti-unting matutunaw yung kanyang yelo. Okay? Unti-unti siyang matutunaw at babalik siya sa pagiging lukewarm. Amen? Okay? Pangalawa, ang mainit na tubig. Okay? Kapag yan po ay tinanggal mo sa apoy, ano po mangyayari sa tubig? Unti-unti, mawawala siya sa pagiging mainit at babalik siya sa pagiging lukewarm. Tama po? Okay? Babalik siya sa pagiging lukewarm. Ibig sabihin, ang pagiging lukewarm na tinutukoy dito ay pagiging ordinary Christian. Kaya tinawag po tayo hindi para maging ordinaryo. Ayaw ng Lord na isang ordinaryo lang tayo dahil tinawag ka bilang extraordinary. Tinawag ka to demonstrate God's power in your life. Tinawag po tayo para makita ng mga tao na meron kang Diyos na buhay na makapangyarihan at nagpapagaling. Amen. Okay, tinawag po tayo para magdala ng matinding pagbabago sa mundong ito. Kaya pag sinabi pong lukewarm, sa sabihin, ito po yung lagi tayo natutokso. Okay lang naman siguro maging ordinary Christian lang ako. Gusto ko yung simple lang ako, nagsisimba lang ako, at pagkatapos uuwi na ka, balik na ako sa negosyo ko, ganun lang, okay lang. Okay. Wala hong masama doon sa mga pagdenegosyo, walang masama, lahat yan ay pagpapala mula sa Panginoon. Amen. Okay. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ikaw na Kristiyanong nagnenegosyo, yung negosyo mo extraordinary. Okay. May laging himalang ginagawa ang Lord yan. Yung pagpapala sa iyo ng Panginoon, so hindi ordinaryong pagpapala. Yan ay nag-uumapaw dahil nagmula yan sa kalangitan, nagmula yan ay divine provision sa iyo ng ating Panginoon. At naniniwala ko, higit pa dyan ang mararanasan natin. Sino ngayon yung nakahanda na sa rumaragasang pagpapala ng Panginoon? Sino rito yung nakahandang sumalo ng rumaragasang pagpapala ng Panginoon? So humanda ka na dahil sa darating na taon na ito, maraming makakaranas ng rumaragasang pagpapala. Isa kayo sa magte-testimony at isisigaw nyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So kaya, papaanong naging lukewarm ang church ng Laodicea? Paano kaya naging lukewarm ang church ng Laodicea? Okay. So naging lukewarm ang church ng Laodicea. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, paano nagiging lukewarm yung isang tubig
na dating mainit ay biglang naging lukewarm. Dating malamig, biglang naging lukewarm. Ano nangyari sa kanila? Okay, marami nagsasabi na ito daw ay pinagsama yung mainit at malamig kaya siya ay naging lukewarm. Okay. Pero ang sabi rito ng Bible, ang sabi rito, dahil hindi ka mainit at hindi ka malamig. Okay. Ibig sabihin, how can you mix something that you don't have? Hindi ka naman malamig, wala kang init, wala kang lamig. Ano imimix mo? So kaya hindi po ito mixture ng mainit at malamig. Okay? So ibig sabihin, kaya sila naging lukewarm, someone is missing in their fellowship. Merong nawawala. Wala yung nagpapaapoy sa kanila, wala yung nagpapalamig sa kanila, wala yung isang tao or yung someone na nagbibigay sa kanila kung bakit special ang kanilang gathering. Hello? Kaya sabi niya dito, sabi po doon sa 20, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the doors, I will come and eat with that person and they with me. So sabi ng Panginoon, kung makatok ako sa pintuan ni numan, kung ako'y pagbubuksan, magkasalo kaming kakain. Church, kaya pala lukewarm ang church ng Laodicea. Isipin niyo po, itong Revelation 20, ang sinulatan dito ay church ng Laodicea, hindi po unbeliever. At kaya pala sila naging lukewarm kasi nagpe-fellowship sila, nasa labas si Jesus Christ. Nasa labas kumakatok si Jesus Christ. Kaya pala sila unti-unting naging lukewarm. Kaya pala yung gathering nila hindi mainit, hindi malamig. Kung bakit ang church, maraming church po ngayon, naging ordinary church na lang, naging religious na lang. So bakit? Kasi ang fellowship, ang sabi ng Bible, the most powerful church na nakita ko is not the church with 1,000 members. The most powerful church na nakita ko, hindi po yung church na merong magandang building. Hindi po yung church na merong mga high-tech na kagamitan. The most powerful church na nakita ko, hindi po yung merong mahusay at magaling na preacher. Hindi po dahil merong mahusay na at magaling na worship leader. The most powerful church na nakita ko is in Matthew 18:20. When 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. The most powerful church is Christ-centered church. Yung kanina sinisigaw po ni Pastor Kim, na kung saan kapag nasa kalagitnaan natin si Jesus Christ, naririto rin ang pagpapala ng ating Panginoon. Very powerful ang church na ito kapag si Jesus ang nasa kalagitnaan natin. Madalas, itong verse na ito, ginagamit po ito pang encouragement sa tao. Lalo na kapag konti lang ang umatin sa Bible study. Kapag konti lang ang umatin sa church, pang encouragement na nito, sabi nga sa Bible, kapag may 2 o 3 na nagkatipon, so nandun siya sa ating kalagitnaan. Kaya amen, palakpakan natin ng Lord. Okay, kasi nandirito si Lord. Okay, so ganun lang ho. Okay, so parang pang encouragement lang. Pero na-miss natin, hindi natin alam that this verse is very powerful. So hindi ito ordinaryong verse lang. Okay? So pagka sinabi ganun, when 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. So bakit? Kasi meron pong nag-gather in the name of religion. Maraming libo-libong tao nag-gather para paglingkuran yung negro dun sa Quiapo. Okay? So para paglingkuran yung maitim na negrong na hindi ko maintindihan. Bakit nagpapakamatay sila sa negrong yon? Okay? So, sabihin, maraming nag-gather in the name of religion, maraming nag-gather in the name of their leader, in the name of their church, pero tayo nag-gather in the name of Jesus Christ. Okay? We gather in this place because Jesus Christ is in us. Okay? Nag-gather po tayo sa pangalan ni Jesus. At itong matindi sa verse na ito, itong magandang tanong, ano pwedeng mangyari pag si Jesus ang nasa gitna? Hindi po ito ordinary verse. Pag sinabing, I am in the midst of them, kahit 2 lang yan o 3 lang yan, pero dahil si Jesus ang nasa kanilang kalagitnaan, ano ang pwedeng mangyari? Yun ang tanong. Sa Bible, kung nasan si Jesus Christ,
Ang mga may sakit, gumagaling. Ang mga bulag, nakakakita. Ang mga lumpo, nakakalakad. Ang mga patay, bumabangon. Ang mga tao, nakakalaya. Ang mga inaalihan ng demonyo, nakakalaya. Nagkakaroon ng matinding revival. Revival, apoy ang daladala ng ating Panginoon. Kaya kung si Jesus Christ ang nasa ating kalagitnaan, anong ine-expect po natin na mangyayari? Hello? Kung naniniwala kang si Jesus ay nasa ating kalagitnaan, ano ine-expect mong mangyayari ngayong umagang ito? Kung naniniwala kang si Jesus ay nandito sa gathering natin, ano ine-expect mo na gagawin ng Diyos sa buhay mo? Dapat personalin mo sa sarili mo. Dahil ang totoong pananampalataya, personal po yan. Hindi ka pwedeng mahawalang ng pananampalataya ng katabi mo. So, ibig sabihin, dapat kanya-kanya tayong pananampalataya. At ang pananampalataya, hindi yan binabalanse. Extreme ang pananampalataya. Basahin mo yung Bible mo at makikita mo ron walang binabalansing pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay gagaling, doon ka lang sa gumaling. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pagpapalain, doon ka lang sa pinagpala. Kahit ang ulam mo ay tuyo na lang. So, sabihin, wag mong hayaan na yung tuyo ang magsalita sa iyo. Tuyo. Okay. Wag mong hayaang magsalita yung tuyo. Dahil tuyo na lang ulam mo, magsasalita yung tuyo, sasabihin sa iyo, wala na, mahirap ka na lang, tuyo na lang ang ulam mo. So, nakaka-high blood pala yung puro tuyo, no? Kasi yung lola ko, kapag tuyo ang lagi ang ulam, hina-high blood, araw-araw galit. Kaya naniniwalang nakaka-high blood ng tuyo. So, ibig sabihin, wag mong hayaan yung pera mo sa bulsa ang magsasalita or yung lagayan mo ng bigas ang magsasabi na mahirap ka na. Dahil ang totoong pinagpala ng Panginoon, wala dyan sa maraming mga bagay na yan. Mawalan ka ba ng lahat ng bagay na yan? Ang tawag pa rin sa iyo, pinagpala ng Panginoon. Ang tawag sa iyo, pinagpala. Alam niyo po, doon po sa lubang, ewan ko kung dito, uso rin yung kaingin. Kapag sinabing kaingin, sinusunog po yung kabundukan or yung isang parte ng bundok. Okay? Sinusunog po. Pag sinabi kasi kabundukan, parang buong bundok masusunog. So, yung isang parte ng bundok na tinataniman, susunugin po yon. At alam mo, pagkatapos masunog po yan, makikita mo parang walang pag-asa. Okay? Makikita mo yung lupang yon, parang makikita mo parang umuusok lang, puro abo, maitim. Okay? So, parang walang pag-asa. Pero bumilang ka ng 1, 2, 3 araw, makakakita ka ng bagong pag-asa. Merong mga maliit na tumutubo, umuusbong. At isang araw makikita mo, punong-puno na, wala na yung maitim. Ang lupang yon ay pinagpala na. Okay? Alam mo ba na ang buhay mo ay katulad ng isang masustansyang lupa? Tanggalin man ng dyablo lahat sa buhay mo, ang pagpapala, uusbong at uusbong sa'yo. Dahil ang tawag pa rin sa'yo, pinagpala ng Panginoon. Dahil ang buhay mo mismo ay pagpapala ng Diyos sa lahat. Ikaw mismo ay pagpapala ng Panginoon. So, daluyan ka ng pagpapala ng Lord. Kaya wag na po nating angkinin ng kahirapan sa buhay po natin. Ang angkinin po natin, ang buhay natin, payaman ng payaman, pabuti ng pabunti, paganda ng paganda. Yun ang mas tamang dapat na ating hinahakbangan at paniwalaan. Pwede bang araw-araw, paggising mo sa umaga, ang lagi mo i-declare sa sarili mo, pinagpala ang buhay ko. Pinagpala ang buhay ko. Let your faith speak. Huwag mong pagsalitain yung worry mo. Huwag mong pagsalitain yung bulsa mo. Huwag mong pagsalitain kung ano yung mga negative situation sa paligid mo. Ang dapat mangibabaw na nagsasalita at sumisigaw, yung pananampalataya mo. Pananampalatayang naniniwala sa gagawin at mga pangako ng ating Panginoon. Na kahit anong mangyari, ang pangako ng Diyos ay matutupad at matutupad sa iyong buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pala sila lukewarm because someone is missing in their fellowship. Wala si Jesus Christ. Alam niyo bang gustong-gusto lagi ni Jesus Christ? Yung fellowship. Ang gustong-gusto lagi ni Jesus Christ ay yung pong makasama lang po tayo. Yes, gusto ng Lord nag-evangelize ka. Amen? Pero kung namimiss mo yung fellowship with Jesus Christ, kung nawawala yung araw-araw na fellowship natin sa Lord, kahit gaano ka kasipag,
hindi ka tatagal, hindi ka aabot sa dulo. Ang sikreto para umabot sa dulo, dapat lagi kang merong fellowship kay Jesus Christ. At yun yung laging hinahanap ng Panginoon. Kahit nung sila'y magkakasama, so ang ginagawa ng Panginoon, lagi silang merong fellowship ng mga alagad. Lagi silang nagkakainan. At yun yung lagi sinasabi ng Panginoon. At hanggang dito sa church ng Laodicea, kumakatok ako, sabi niyang ganoon, kumakatok ako sa pintuan ni Numan kung ako'y kanyang pagbubuksan. Hindi niya sinabi kung ako'y kanyang pagbubuksan, magmi-meeting kami, pagbi-meetingan namin yung susunod na conference. Hindi po niya sinabi roon kung ako'y papapasukin ni Numan, pag-uusapan namin yung lugar na kung saan kami mag-evangelize. Hindi niya sinabi roon, pag-uusapan namin yung magiging programa sa ministry namin. So, hindi po ganun ang sinabi ng Panginoon. Bagamat lahat yan, hindi against ang Lord. Gusto ng Lord yan. Pero alam mo sabi ng Panginoon, kung ako'y pagbubuksan ni Numan, ako'y papasok, magkasalo kaming kakain. Enjoy your fellowship with Jesus Christ. Gustong-gusto ng Lord, ka-fellowship po tayo. Ang laging hinahanap ng Lord, fellowship sa kanyang mga anak. Yes, sundalo ka. Sundalo ka doon sa labanan. Ang tapang mo doon sa labanan. So, ibig sabihin, ang tapang mo maghayag ng salita ng Panginoon. Ang tapang mong humarap sa mga persecution. Lalo na yung mga evangelist. May mga kapatiran tayo na kung saan doon sa trend, nag-evangelize, pine-persecute po sila. Hinahaltak po sila ng mga gwardiyon, pinapalabas po sila. So, ibig sabihin, talagang matindi yung nararanasan nilang persecution. Ang tatapang. Pag nasa labas tayo, pag nasa battlefield tayo, lahat tayo sundalo ng ating Panginoon. Handa tayong makipaglaban, handa tayong masugatan, handa tayo sa anumang po pwedeng mangyari dahil alam natin tagumpay na po tayo. Okay? Pero pag napagod ka, pag nasugatan ka, tandaan mo, meron kang bahay na uuwian at yun ay presensya ng Panginoon. At kapag umuwi ka ron, hindi ka sundalo, hindi ka apostol, hindi ka pastor, hindi ka bishop, ikaw ay pinakamamahal na anak ng Diyos. Papasok ka sa presensya ng Panginoon, hindi para magpakapagod pa rin sa paglilingkod. Hayaan mong si Lord ang gumawa sa iyo. Hayaan mong si Lord ang yumakap sa iyo. Hayaan mong si Lord ang maglingkod sa iyo. Punasan ng iyong mga luha. Hayakapin ka ng Panginoon. At yun yung madalas na namimiss natin. Pagod ka na, ayaw mo pang umuwi sa bahay mo. Sugatan ka na, tinitiis mo pa rin. Pagod ka na, pero nandun pa rin yung pride po natin, kaya ko to, kaya ko to. Pero ang sikreto lang, go back to the fellowship with Jesus Christ. Maraming hindi kayang umamin ng totoong kalagayan. Maraming na-burden sa ministry. Maraming napagod. Maraming pastor hindi na po naglilingkod sa Diyos. At wala pong exempted. Lahat po kami, dinaanan po namin yan. So dumaan po kami sa mga matinding trials sa paglilingkod po namin. Dumating po kami doon sa time, pastor kami, ang tapang namin maghayag ng salita ng Panginoon. Andiyan kami na talagang, alam niyo po yon, na talagang lahat tinutulungan namin spiritually, tinutulungan namin at pati buong pamilya. Okay, nililid namin patungo sa ating Panginoon. Pero alam niyo yun, isang araw napagod din, nasugatan. Ako po yung tipo ng tao na kapag ang Bible study mo ay pipito sa loob ng isang linggo, huwag ka nang magpastor. Pangtamad yan. Ganun po ako noon. Ang Bible study namin, kung ikukumpara naman to doon sa ibang mas masisipag, walang sinabi tong Bible study namin. Pero alam niyo, ang Bible study namin, 3 times a day. Okay? 3 times a day from Monday to Sunday, meron po kaming Bible study. At lahat yon iniikutan ko. Tumatawid kami. Ang Bible study namin, hindi lang po bahay-bahay lang, ang ganyan-ganyan. Ang Bible study namin, tumatawid pa ho kami ng dagat para puntahan yung 4 na tao doon na kapag nandoon na kami, hindi pa makalabas ng bahay. Maghihintay pa kami doon. So ganun po yung mga inaabot namin. Pupunta po kami sa kabundukan. Meron po kami pinuntahan doon sa Romblon. Umalis kami ng alas 6 ng umaga. Inikot namin yung buong kabundukan na yon para pasyalan yung mga makakapatiran doon at umuwi kami alas 6 na ng hapon. So para lang pasyalan yung 4 na kabahayan, 4 na pamilya doon.
So, ganun po kalalayo ang mga pinupuntahan namin. Every Monday, umakyat po kami sa bundok ng San Mateo. Kami po nila Pastora Daisy. So, alam niyo po, pag-uwi ko ng bahay, pagod na pagod po ako. Ako ho nagdadrive pag-uwi ng bahay. Alam niyo, sa sobrang pagod ko, pag-uwi ko ng bahay, bagsak na po ako doon sa set po namin. At yung mata ko, sa sobrang pagod, lumuluha yung isang mata ko. Okay? So, pero alam nyo, habang pagod na ako, habang nakahiga akong gano'n, alam nyo, sinisigaw ng puso ko, Lord, I want more, I want more. Lord, gusto ko pang maglingkod sa'yo. Gusto ko pang ibigay ng todo-todo yung the best ko para sa'yo. Okay? So, alam nyo po yun, dahil ito'y pribilehiyo ko. Pero alam nyo, isang araw, kinatagpo muli ako ng Panginoon. Pinaranas sa akin ng Lord yung tunay na kapahingahan. Pwede palang magpahinga yung pastor. Pwede palang magpahinga sa kanyang presensya. At naintindihan ko ang sikreto para umabot hanggang dulo, maglingkod hanggang wakas. Ang sikreto, babad, pinaka-basic, babad sa presensya ng ating Panginoon. Enjoy your fellowship with the Lord. Maraming condemn na. Maraming condemn na mga Kristiyano. Pilit mong pinapatunayan kasi Kristiyano ka. Pilit mo kasi pinapatunayan anak ka ng Diyos. Hindi pa ba sapat yung sinabi ng Bible na ang sino man sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi pa ba sapat yung sinabi ng John 1:12 na ang sino man sumampalataya sa Kanya binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Nung si Jesus Christ tinempt ng demonyo, ang sabi sa kanya ng demonyo, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, bakit di mo gawing tinapay ang mga batong ito? Pero alam niyo ang ginawa ni Jesus Christ? Ang sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, kahit gawin ni Jesus Christ na tinapay ang mga batong yon, wala pong masama. Bakit? Yung tubig nga, ginawa niyang alak eh. Anong masama doon? Pero alam nyo, kung bakit hindi ginawa yon ni Jesus Christ? Simple lang. Kasi ang hamon sa kanya ng dyablo, if you are the Son of God, patunayan mo sa akin. Patunayan mo kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, patunayan mo sa akin, gawin mong tinapay ang mga batong yan. Pero hindi ginawa ni Jesus Christ. Bakit? Wala siyang kailangang patunayan sa demonyo. Gawin man niya yon o hindi, siya ay mananatiling anak ng Diyos. At yun ang katotohanan. At yan din ang temptation na madalas na naririnig sa iyo. Kung talagang Kristiyano ka, kung talagang anak ka ng Diyos, sige nga, ito nga gawin mo. Kung talagang anak ka ng Diyos, dapat naiintindihan natin saan galing yung sinasabi. Saan ka, kaninong galing yung tinig. Ang demonyo, malalaman mo sa demonyo yung tinig na yon kapag challenge na kailangan mong patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo, wala ka pang ginagawa, sumampalataya ka lang, ikaw ay anak na ng ating Panginoon. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Wala kang kailangan patunayan sa demonyo. Masipag ka sa ministry kasi anak ka na ng Diyos. So gumagawa ka, nag-aapoy ka sa pagsamba dahil overwhelmed tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mahal natin ang Diyos kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Okay. Gusto kong sabihin sa iyo, you are not called to be busy. You are called to be fruitful. At magiging fruitful ka lang kapag tayo po ay may fellowship kay Jesus Christ. Patay ang ministry kahit gaano ka-busy kung walang fellowship kay Jesus Christ. Kaya ito yung laging hinahanap sa ating Panginoon. Matthew 28:19 and 20, sabi rito, therefore go and make disciples of all nations. Evangelism. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nandoon ang church planting. And teaching them to obey everything I have commanded you. Andun ang discipleship. Sabi ko, discipleship, hello. Sa sabihin, okay lahat ito. Evangelism, church planting, discipleship, yan ang tamang ginagawa ng buhay na church. Pero alam nyo po, mahirap i-maintain to
kung nakakalimutan natin yung panghuli, ang sabi rito, and surely I am with you always to the very end of the age. So, ibig sabihin, ito yung nakakalimutan natin, na sa lahat ng ginagawa natin, nandyan pala si Jesus Christ, kasama natin ang ating Panginoon. At kung kasama mo ang Panginoon, bakit hindi mo i-enjoy ang fellowship mo with Jesus Christ? Kung kasama natin ang Panginoon, bakit hindi ka kumuha ng revelation kay Jesus Christ? Kung kasama natin ang Panginoon, bakit di mo i-enjoy yung pagsamba mo sa Panginoon kahit nag-iisa ka lang? Kung kasama natin ang Panginoon, bakit di mo kunin ang privilege, yung pribilehiyo mo bilang anak ng Diyos, na makaniig ang ating Panginoon, maka-fellowship ang ating Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo, nag-e-enjoy ang Lord sa presensya mo. Okay. So kaya, babalik lang tayo. Ang challenge ko sa bawat isa, go back to our fellowship with Jesus Christ. Gusto mong tumagal, go back to your fellowship with Jesus Christ. Ang kailangan ng Diyos, hindi busy. Ang kailangan ng Diyos, fruitful. At magiging possible lang yung pagiging fruitful natin kung mabunga rin ang fellowship natin with Jesus Christ. Okay. Sino po rito nag-e-enjoy sa pagsamba niya kay Lord? Taas ang kamay. Sino po yung nag-e-enjoy sa pananalangin kay Lord? Ang pagsamba, hindi po batas or protocol na kahit sa gusto mo, kailangan mong gawin. Ang pagsamba ay parang bukal sa puso po natin na habang nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos, hindi mo mapigilang umiyak at sumamba sa Panginoon. Ang pagsamba, hindi lang po yung nakaluhod ka, hindi lang yung nakaluhod ka at pagkatapos ay si Lord nakaupo sa kanyang trono at pinagmamasdan ka. Hindi lang po ganon ang totoong pagsamba. Okay. Ang pagsamba po, hindi lang po yung umiiyak ka at pagkatapos habang pinagmamasdan ka ng Lord, na sinasabi sa iyo, I want more. Lakasan mo pa, boses mo. Gusto ko pa yung mas magandang boses. Hindi po ganon ang pagsamba. Alam niyo, ang totoong pagsamba, ganito po nangyayari. Ang totoong pagsamba, si Lord bumababa doon sa kanyang trono, kinukuha yung kamay mo, niyayakap ka ng Diyos, at isinasayaw ka ng Panginoon. Yon ang totoong pagsamba. Nag-e-enjoy ka sa presensya ng Diyos at nag-e-enjoy ang Diyos sa presensya mo. Nag-e-enjoy ang Diyos na kayakap ka. Nag-e-enjoy ang Diyos na mahalin ka, ipadama sa iyong kanyang pagmamahal. Nag-e-enjoy ang Diyos na ikaw ay pagpalain. Ang pagsamba, ito po yung hinihintay sa atin ng ating Panginoon. Pwede ho ba ngayong araw na ito, lahat tayo sasalo sa Lord? Alam mo, doon sa Shechem, doon po sa Shechem, mga pastor, bishop, pag nagsama-sama na po kami at naramdaman namin yung presensya ng Panginoon. So alam nyo, wala na pong bishop. Wala nang pastor. Lahat kami basag. Lahat kami umiiyak sa presensya ng Panginoon. Wala nang poise. Alam niyo, minsan, lalo na pagkabataan, lalo na kapag ka merong camera, gusto mo pag sumasamba ka, cute ka pa rin eh. Okay. Ayun, pagka nakatasang kamay, tititigan mo pa yung katabi mo. Cute ba ako? So, hindi mo na dapat tinitignan kung ano yung poise mo. Ginagawa mo na rin lang, totohanin mo na. Lumuhod ka na rin lang, sumamba ka na rin lang, sumalo ka na. Huwag kang papayag na hindi mo siya mararanasan. Dito po ako magtatapos. Mga kabataan, dinala ko po doon sa Prayer Mountain. At habang doon po kami, isa-isa ko silang tinanong, kung nandirito si Lord na ngayon nakikita mo, kung nakikita mo lang halimbawa si Lord ngayon, ano sasabihin mo sa Kanya? Isa-isa silang nagsalita. Sabi nung isa,
Kung nandito si Lord, kung nakikita ko siya, sasabihin ko sa kanya, Lord, patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko sa iyo. Yung isa naman, sabi niyang ganon, kung nandito si Lord, aawitan ko siya ng aawitan. Kakanta ako sa kanya. Yung isa naman, sabi niyang ganon, kung nandito si Lord, hihilingin ko lahat ng gusto kong hilingin sa kanya. Lahat sila tama. Pero alam niyo, merong isang kabataan doon na nagsabi. Sabi niyang ganon, kung nandito si Lord, kung nakikita ko si Lord, yayakap ako sa Kanya ng mahigpit na mahigpit. Hindi na ako hihiwalay sa Kanya. Yayakap ako sa Kanya. Na kahit anong mangyari, hindi na ako bibitaw sa iyo, Lord. When was the last time na nagkaroon tayo ng ganong puso sa Panginoon? Na Lord, kahit wala ng lahat ng bagay na yan, basta't ikaw lang ang nasa akin. Ikaw lang ngayon ang mahalaga sa akin. Ang pagsamba sa Panginoon, Diyos lang ang mahalaga ngayon sa buhay mo. Hindi mo iniisip ang problema sa negosyo. Hindi mo iniisip yung problema sa pamilya mo. Ang mahalaga sa oras na ito, ikaw at ang Lord lang nag-enjoy ka sa Kanyang presensya. Pwede ho ba tayong lahat ay tumayo ngayon sa oras na ito? Let us close our eyes to the Lord. Walang nakatingin sa iyo. Maraming napagod, maraming nasugatan. Maraming nasaktan. Marami rito, may mga laban kang walang nakakaalam, hindi alam ng pastor mo, hindi alam ng pamilya mo. Ikaw lang mag-isa. Marami rito, hindi mo alam, maraming hindi nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Pero alam mo ba, may isang lugar kang uuwian. And that is the presence of God. Go back to your fellowship with the Lord. Pwede kang magsumbong kay Lord. Let us worship the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Pwede ko ba kayong imbitahing lumapit sa unahan? Sige po, dito po natin sasambahin ng Panginoon. Get ready to receive from the Lord. Get ready to receive from the Lord. Shiyara baba baba siki. Oh, shiyara baba 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 siki. Shiyara baba 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 siki. Pwede bang muli sa oras na ito? Gusto ng Diyos, mabasag ka. Basag na basag sa altar ng Panginoon. Gusto ng Lord, muling iparanas sa'yo yung unang tanggap mo sa Kanya. Umiiyak ka sa kagalakan. Malaya kang lumuhod, malaya kang sumigaw, malaya kang umiyak. Walang ibang mahalaga sa iyo ngayon kundi ang presensya ng Panginoon. Walang ibang mahalaga sa iyo ngayon kundi ang maka-fellowship ang Lord. Yes, oh God, hallelujah. Worship the Lord. Worship the Lord. Oh God, hallelujah, hallelujah. Lord, sa loob ng 31 years, sa victory in Jesus' name, ikaw ay naging tapat sa iglesyang ito na maraming pinagdaanan, maraming sumubok sa fellowship na ito. Pero kundi dahil sa biyaya mo, matagal ng buwan. Pero salamat sa biyaya mo. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
magbabago, Diyos ka sa amin. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah. Get ready to receive from the Lord. Get ready to receive from the Lord. Ngayong oras na ito, ngayon ka makakatanggap, ngayon ka gagaling sa sakit at karamdaman, ngayon ka pinagpala ng Panginoon. Shout your praise to the Lord! Yes, 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 oh God, hallelujah. Shia ba 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 sige. Nagliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng Yes, oh God, hallelujah. Receive, receive it from the Lord. Receive from the Lord. Let the fire flow now. Fire, fire. Mag-apoy ka, mag-apoy ka. Yes, oh Lord, hallelujah. Shia ra ba 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 sikiya. Oh Lord. Shia ra ba 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 ba. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat Ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka. Get ready to receive from the Lord. We will pray for you. We will pray for you. Yes, oh God. Huwag mong pipigilan kung ano ang gagawin ng Lord sa buhay mo. Yes, sa oras na ito, may gagawin ng Diyos sa iyo. Yes, oh Lord, hallelujah. Just receive from the Lord. Oh God, hallelujah. Yes, yes, oh Lord, hallelujah. Yes, oh Lord. Receive from the Lord. Tinatawag ko po lahat ng pastor to please pray. Yes, oh God, hallelujah. Shia ra ba 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 ba. Oh God. Shia ra ba 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 ba. Oh Jesus. Just flow, let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Yes, yes, yes. Let the holy water flow now. Let the holy water flow. Oh God, speak, speak. Open your mouth to the Lord. Open your mouth to the Lord. Yes, yes. I rebuke the spirit, any spirit which is not from the Lord. The spirit of depression, labas. The spirit of depression, labas. The spirit of anxiety, labas. Oh Lord, hallelujah. Lahat ng may anxiety, depression, malaya ka na ngayong oras na ito. Pinalaya ka ng Panginoon. Receive it. Receive it now. Receive it. I cancel the curse of poverty in your life. I cancel the curse of poverty now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, hallelujah. Oh, I cancel the curse of sickness and disease, high blood. Yes, in the name of Jesus, I cancel it now. Cancer, I cancel it now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus is here. Jesus is here. Oh, we bless you, Lord. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Let it flow. Let it flow. Yes, wag mong pipigilan. Let it flow. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, Lord. Shia ra ba 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 sikiya. Oh, Shia ra ba 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 sikiya. Oh, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Shia rabababa sikiya. Let it blow now. Let it blow. Fire. Fire. Shia rabababa sikiya. Oh, Lord. Let it blow. Let the fire blow. Meron kang mararamdaman na parang kuryente sa iyong mga kamay. It is the Lord. It's the Holy Spirit. It is the Holy Spirit ministering to you now. Shia rabababa shikiya. Mabubuksan ang vision mo. Yes, oh God, hallelujah. You will experience trance. You will experience trance. Dadaling ka sa ibang dimension ng Lord. Yes, oh God, hallelujah. It's from the Lord. It's from the Lord. Oh God, hallelujah. Yes, yes, yes. Oh, allow the Lord, allow Jesus Christ, allow the Holy Spirit. Move, move now. Allow the Holy Spirit to move. Allow the Holy Spirit to move. Oh Lord, hallelujah. Yung mga kabataan, lahat ng mga kabataan dito sa likod, pwede ko kayong tawagin. Lapit kayo sa unang ito. Come on. Sumalo ka na. Come on. Yes. 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 Sige po. Lapit po kayo. Huwag kayong matakot. Lapit kayo rito sa unahan. Sumalo ka na. Yes, oh Lord. Hallelujah. Come on. Hindi mo kakayanin ang presence ng Lord. Hindi mo kakayanin ang presensya ng Panginoon. Oh! God will consume you with His fire. God will consume you with His fire. Matutupok every sinful desire. Oh, Lord. Come on, come on. Let it blow now. Oh, God, hallelujah. Yes. God will consume you with His fire. Yes, oh Lord. Oh, Lord. Shia rabababa sikiya. Yes. Oh, Lord. Shia rabababa sikiya. Yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Oh, Lord. Shia rabababa. Receive your healing. Receive your miracle from the Lord. Receive your miracle from the Lord. Oh, Lord. Oh, Shia rabababa. Receive it, receive it, receive, now, receive. Oh, Lord. Mabubuksan yung vision mo. You will see something. Mabubuksan ang vision mo. Oh, God. Oh, Lord. Shia rarababababa sikhiya. Allow the speaking tongues to flow. Speak. Open your mouth to the Lord. Speak. Open your mouth to the Lord. Speak with other tongues now. Blow. 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 Louder. Blow. Louder. Blow. Blow. Shia rabababababababa. Oh. Shia rabababababababa.
Jesus Christ is here. Jesus Christ is here. Kung nandirito si Lord, anong pwedeng gawin ng Diyos? Kung nandirito ang Diyos, anong po pwedeng gawin ng Diyos ngayon? Oh, Lord. Mauuhaw ka sa kabanalan ng Diyos. Hahanapin mo ang kabanalan ng Diyos. Yayakapin mo ang kabanalan ng Diyos. Shiyarababababababasikiya. Hindi ka magiging masaya sa kasalanan. Ang tamang lugar para sa iyo yung kabanalan ng Diyos. Doon ka mag-i-stay, doon ka magbababad. Shiyarabababababasikiya. Praise. Merong nabubuksan ng vision. Praise. Dinadala ka ng Diyos sa ibang dimension. Shiyarababababasikiya. Shiyarabababasikiya. Shiyarabababasikiya. Thank you, Jesus. Shiyarabababasikiya. Pwede ko pong tawagin lahat ng mga pastor ng Victory in Jesus. Pwede ko pong tawagin dito sa unahang ito. Pastors ng Victory in Jesus. Tumingin po kayong lahat dito. Ang inyo pong pastor ay regalo ng Diyos. Ang inyo pong pastor ay bunga ng pananalangin. Hindi lang po sila bunga ng Bible School, ng discipleship, pero higit sila at bunga po sila ng pananalangin. Dahil ang sabi ng Lord, sagana nga anihin, ngunit kulang ang manggagawa. Ipanalangin ninyo na magpadala ng manggagawa ang may-ari ng aanihin. Madaling maghanap ng sheep, pero mahirap makahanap ng shepherd. Maraming mga shepherd, maraming mga pastor ang sugatan. Maraming mga pastor ang tumigil na.
ang pastor nyo nag-encourage sa inyo. Aabot tayo hanggang dulo, maglilingkod hanggang wakas. Kapag pagod ka na, nandyan yung pastor mo, sasabihin sa'yo, aabot tayo hanggang dulo, maglilingkod hanggang wakas. Pag hindi mo kaya, yung pastor mo, aakayin ka. Aabot tayo hanggang dulo, maglilingkod hanggang wakas. Pero darating yung time, yung pastor mo naman ang mapapagod. Ikaw naman, yung magbibigay ng kalakasan sa pastor mo. Pastor, aabot tayo, maglilingkod hanggang wakas. Magtatagumpay tayo, pastor. Pastor, alam ko, pagod ka na. Ayaw mo, okay lang magpahinga ka, kami naman ang gagawa. Pastor, alam ko, marami kang pinagdadaanan, pero nandito kami, kasama mo kami. Pwede ba sa oras na ito, tayo naman ang maging encouragement sa pastor natin? Pwede po ba natin i-appreciate yung pastor natin? Puntahan natin yung pastor natin, pasalamatan natin yung mga pastor natin. Sabi mo sa kanya, Pastor, salamat sa buhay mo. Salamat, kundi dahil sa iyo, hindi ko alam kung nasan na kami. Salamat, Pastor. Pwede mo bang parangalan yung pastor mo? Sige po, puntahan po natin yung mga pastor natin. Yakapin natin, pasalamatan natin. Sabi mo sa kanya, Pastor, salamat sa buhay mo. Salamat, ginamit ka ng Diyos sa akin. Ikaw naman yung magsabi, Pastor, aabot tayo hanggang dulo. Maglilingkod tayo hanggang wakas. Yakapin mo ng mahigpit yung pastor mo. Dahil yung simpleng yakap ng pagmamahal, nakaka-encourage sa pastor mo. Na kahit gusto nang umayaw sa laban, pero pinipili pa rin ang bumangon, makipaglaban. Kapag nakikita yung kagaya mo, na nagpapatuloy sa paglilingkod, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Panginoong Jesus, Sige po, pwede na po tayong umupo. Salamat po sa Panginoon, sa Kanya pong kabutihan. Tunay nga po na tapat po ang Panginoon sa lahat ng Kanya pong mga pangako po sa atin. Wala po kaming ibang nais. Ako po personally, nung na-receive ko yung pangitain kay Lord na hindi ilang probinsya ang Marinduque, mga kapatid. Hindi lang to simple na hindi ko po alam before pa sa nilalagay ni Lord na para bang pag Marinduque, parang ang dami pang hindi nakakilala. Di ba? Naka-encounter na kayo saan ba ang Marinduque? Bisaya ba yan? Parang mga ganun. Parang
Then, isang araw po nilagay sa heart ko na maaring sa ibang area, parang hindi kilala ang Marinduque, pero isang araw, maraming kikilalanin ang Marinduque, hindi sa anumang mga bagay, kundi doon sa pangalang Jesus dito sa Marinduque. So, God is really putting in my heart po na bigyan ng quality na pagsamba ang Diyos dito sa Marinduque. God is really putting in my heart na abutin, minsan left behind yung mga, kaya aabot hanggang dulo kasi may mga inaabot kami, ilang bundok, tatawid kami ng ilog. Minsan po parang personally, parang Lord, tama ba yung ginagawa namin? Magbibiyahe kami ng ilang oras, tapos 2 tao yung haharap sa amin. Pero nung mga testimony and message ni Lord, and pag nakita mo tong kabuuan, na dahil may mga tao umaabot, sila po ay nakakilala sa Panginoon, na bago yung buhay. Hindi na po sila katulad nung dati. May naabutan lang kami, nag-ano lang ng bato, hanap buhay nila. Nandiyan yung mga tagayuok. Palakpakan natin ang Panginoon. Out of nowhere, nagbahay-bahay lang po kami. And yet sila po ngayon, mga Kristiyano na kasama ang kanilang pamilya. Mga kapatid, it's not about yung bilang natin. Pero mga kapatid, kasama po, magsasalita ang bilang isang araw sa Marinduque. Kahit ayaw natin ng bilang, pero magpipreach ang bilang. Kung tayo po mga kapatid ay aabot hanggang dulo. When you talk about aabot, it will require effort sa bawat isa po sa atin. So sa lahat ng mga kasama ko, sa lahat ng mga umaabot, hindi po nasasayang ating ginagawa. Nasanay ang church na to mga kapatid na walang bibigay ang church sa amin or sa mga missionary. Hindi ko alam, taas ng kamay nakaabot pa ng chariot ang gamit natin na nakamotor ako para ma-check ko kung anong kalagay ng chariot. Na, yung chariot namin nun, yung magkabila parang mawawasak na po. Hanggang isang araw, yung grupo po nila, sina Prophet Mac, umatin ako, nung nagsalita ako sa gawain, ang sabi niya, Pastor, it's about time. Nakita niya 1 orasan daw po. Yung hinihiling ninyo, hindi niya alam na nagpipray kami ng isang puting ban. Kasi nga po yung kalagayan po namin. Sabi niya, Pastor, it's about time. Bibigay na ng Panginoon. Alam niyo po, lumipas pa po ang mga taon. Pag si Lord, parang pag pinangako niya, parang bukas agad gusto natin, pero nasa timing po lahat. Mga kapatid, after 1 taon po yata, binigay po ni Lord yung nagagamit po natin. Para umabot hanggang dulo. So kung yung government, para bang hindi tayo napapansin, kaya halos karamihan sa atin, masaya tayo dahil naka-aircon tayo. Tama po ba? Kasi halos lahat po sa amin, hindi po nararanasan ng aircon. Kahit sa bahay, kahit sa church. Kaya ako po may pangarap sa ministeryo dito sa Marinduque na mas malaki pa po dito at mas malamig pa po dito mga kapatid ang gagawin po ni Lord. Magpapadala si Lord, yan yung word na na-receive ko, magpapadala si Lord ng mga taong gagamitin niya para suportahan ang gawain niya sa Marinduque. Maglilingkod hanggang wakas, all about service, mga kapatid. Huwag tayong magsawa na mag-serve sa Diyos, mag-serve sa tao. Huwag tayong magsawa na sila ay abutin, sila ay palakasin. Sa totoo lang po, mga nakalipas na mga ilang buwan, nakaramdam ako personally ng pagod. Lord, pagod po, parang ganun yung lasa panalangin ko. Lord, parang wala naman pong nangyayari sa mga ministry pinagkatawagan nyo sa amin. Pero nung nakita ko pong dumating, ito pong mga pinupuntahan, halos lahat po sa inyo ay linggo-linggo tayong nagkikita, nagkakasama. Pero I believe this is our first time na i-express natin yung pag-ano natin kay Lord, pag-serve natin kay Lord, even sa inyong mga sa amin ng mga tagapaglingkod. Mga kapatid, as one of the pastor of VIJN Mission Ministry, mahalin natin yung mga naglilingkod sa atin. Yung mga nagpupunta sa atin. Salamat po. May mga pinupuntahan kami na para bang hindi nila kayang magpamerienda, pero nagsisikap silang magpamerienda sa amin. Lahat na lang ng saging naluto ay naluto na nila. Nagpapabaon sa amin, nagluluto ng noodles, nag-i-invite mag-Milo. Alam niyo po, hindi niyo lang alam na sobra pong laking dating niyan sa amin. Pupunta kami na parang struggle. May mga pagkakataon, naalala ko po, may mga pagkakataon
nagsabay-sabay po kaming lahat na walang pera. Pumunta kami ng mission, wala pala kahit isa sa amin dalang pera. At marami pala sa amin, wala pang tangalian. Naalala ko, nanginginig na si Pastor Joe mag-drive. Yun pala ay hindi pa nakakakain. Pero praise God, mga kapatid, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa ang mga lingkod po ng Panginoon. Hallelujah. So, gusto kong samantalay ng pagkakataon na i-encourage ko po kayo na yung sabi ng ating tema, maglilingkod hanggang wakas, yung ating ginagawa ay hindi pang mundo lamang. Hanggang wakas, ibig sabihin, eternal na usapan po ito. Hindi ito ang ginagawa natin na hindi may resignation or may expiration ng mga kapatid. Naging lakas po ito sa atin ngayong umaga, pero hindi lang ngayong umaga. Darating sa pagkakataon, mga kapatid, yung 250 or 300 na bilang, mga kapatid, aabutin ni Lord even yung ibang mga bayan dito po sa Marinduque. At isisigaw natin, aabot hanggang dulo, maglilingkod hanggang wakas. Ito po yung kabuuan ng buhay, hindi yung pagiging busy natin. Alam ko marami kayong iniwan ngayon. Marami kayong mga sinakripisyo, hindi sana ilan sa inyo na magsama-sama tayo ngayon. Yung effort na binigay po natin. Pero ito yung pagkatawag sa atin dito po sa Marinduque. Ang ating mga bisita bukas babalik na ng kanila pong mga bayan, na syudad. Pero tayo po may iwan po dito. So ang aking pong panalangin, tayong lahat po ay maglingkod hanggang wakas sa ating pong Panginoon. Tapikin mo sa balikat with conviction ang iyong katabi, sabihin mo, walang ayawan. Huwag kang aayaw. Amen. Wow. Hallelujah. Kaya hindi po nagkamali ng dealing si Lord sa amin, personally, sa team, na ilagay ito sa kulong. Kasi for the first 2 years, medyo kalat-kalat kami, hindi namin masyado yung word. Pero ngayon po, salamat po sa Panginoon dahil ramdam na ramdam natin yung pangungusap ng Panginoon. Yung sabi kanina na mag-decide na talaga tayo, no? Ano ka ba? Malamig o mainit? Diba? So mag-decide ka na talaga, pag linggo magsimba ka, ganun lang naman. Pinupuntahan ka, magbihis ka, huwag kang magpatawag. Ayusin yung paglilingkod. Yung mga nakakilala sa Panginoon, hindi lang basta kaligtasan, magpagamit kayo sa Panginoon. Yung mga nagpapagamit na sa loob ng church, magpagamit kayo sa misyon, sa labas naman ng church. Yung mga hindi nakakapagpunta sa misyon, magbigay kayo dun sa mga nasa misyon. Yung mga hindi ka na kayang pumunta magsumakay sa van dahil nahihilo, mag-pray kayo para doon sa mga nasa van. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po, simpleng galaw lang po yan, pero malaking impact po niyan dito sa probinsya ng Marinduque. Sapagkat ang Marinduque po ay para kay Lord. Ang Marinduque, ang puso ng Pilipinas. Kung titibok ang puso ng Pilipinas, apektado yung ibang bahagi ng Marinduque, mga kapatid. Tulad ng isang tao, pag nawala yung puso, pansin po ninyo, mamamatay ang isang tao. Alam niyo po, kung tayo po ay gagalaw ay sa kalooban ng Panginoon, pati yung ibang mga lugar, isang araw mga kapatid, pag-uusapan nila, hindi na yung Marinduque. Yung Diyos doon sa Marinduque. Ano bang meron doon? Ba't ba ganun sila magpuri? Ba't ba ganun sila umabot? Ba't ganun sila sumamba sa Panginoon? So tatanungin nila, kaya isang araw, alam niyo po, nasanay kami, Marinduque, lalabas para mapalakas kami sa mga seminar. First time sa amin, makabot ng magandang lugar. Pero ako po, nangangarap, I believe, ito po'y pangitain mula sa Lord. Isang araw, yung mga tagalabas naman ang papasok ng Marinduque. Para mapalakas, di ba? Kaya sa mga nakarating ng Duyay, yung kubo doon, naniniwala po ba kayo isang araw magiging concrete yun na may mga aircon sa baba? Tapos pwede mag-seminar sa taas. May swimming pool para mga napapagod na pastor. May prayer meeting, may prayer mountain doon sa taas ng bundok. Sa mga pastor na para bang nangangayaw na, pero pag pumunta sila doon, sila ulit ay maglilingkod sa Panginoon. Aabot hanggang dulo, maglilingkod hanggang wakas. So yun po yung pangarap natin. Ito po ay yung vision na nilalagay po sa atin. Nung binaba ko to, parang ang saya ko nung mga nauna, pero nung nilalakaran, parang ang hirap, parang di kaya. Pero muli pong binuway sa akin ni Lord ngayong umaga na kayang gawin ni Lord yung kanyang ipinangako. Pag sinabi niya, ay sinabi niya. Hallelujah. So marami pa pong mga gagawin si Lord. Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay magtuloy-tuloy. Huwag kang umayaw. Kasi pag umalis ka, sa nino ka maglilingkod? Dalawa lang naman. Kay Lord, tsaka kay Satan.
mabuti at masama. Langit at impyerno. Tapos po ang gusto pumunta ng impyerno. Di ba? Wala naman. So yung iyong katabi, taga-langit po yan. Okay? So tulungan natin ang mga taga-Gia Kamanaba, pupunuin natin ang langit. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, punuin natin ang langit. Hallelujah. Make heaven crowded. Praise God. So, nagpapasalamat po kami kay Bishop at sa team. Napalakas po talaga ang church. First time na ulit nagyakapan dito. At naramdaman ko po na mahal nila ang kanilang mga pastor. Mahal po kami ng aming pong mga kasama sa church. Praise God. So, may gagawin pa po si Lord hanggang mamayang hapon. Amen po ba? Amen. Sabi mo, huwag kang uuwi. Sabi mo sa katabi, huwag kang uuwi. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, hanggang alas 3, alas 4 po, yung ating pong rent po dito, i-enjoy natin. Enjoy po natin ang lugar po na ito. So, tawagan po natin si Ate Joy to give the certificate sa ating pong bisita. Tawagan mo ulit yung mga pastor. Tatawagin ko muna before ko sabi sa inyo. Ayan, isang mapagpalang patanghali na po sa ating lahat. Ayan, salamat po sa presensya ng Diyos. At we would like to appreciate po si Pastor Billy Garcia ngayon pong tanghali. Tinatawagan ko po ang mga pastor po ng ating local church. Lahat po ng mga pastor. Ayan, dito po tayo sa unahan. Ibigay po natin yung ating token. Pastor, pahawak ako para ayan, so before, tinatawagan ko rin po si Bishop Billy. Ayan. Dito po kayo. Before po natin ibigay, let me just read the content po of our certificate. Victory in Jesus' Name Mission Ministry Incorporated, Purok 3, Barangay Duay, Buwak, Marinduque. Certificate of Appreciation. This is proudly present to Bishop Billy Garcia in grateful recognition of his inspiring message and valuable contribution during the 3rd Mission Sunday of Victory in Jesus' Name Mission Ministry Incorporated with the theme, Aabot hanggang dulo, maglilingkod hanggang wakas. Given this 23rd of November 2025 at Meralco Event Place, Barangay Ihato, Buwak, Marinduque, signed by Pastor Arnel H. Senio, Senior Pastor. Ayan. So maraming salamat po, Pastor Billy. Picture po, picture yan. Ayan. Again, thank you po, Pastor Billy. Thank you. Pastor, kayo ang next. Yung vision casting. Yun na yun. Dito na lang ako napapuntay. Mag-picture naman. Okay. Isang kayo, tsaka isang mo. Nakaupo, ayan. Upo muna kasi nakaupo na sila. Tapos, Tas- for lunch. Okay. Ayan, sige po. Before po tayo magdako sa ating one of the exciting part pa ang ating lunch. Hey, magla-lunch po tayo. Pero tayo ay mag-picture po muna. Ayan, unang picture po natin ay nakaupo po muna tayo. Ayan, feeling relax muna tayo. Tapos pangalawang picture ay nakatayo naman po tayo. So, asan po ang ating cameraman? Kuya MJ, kuya sa unahan ka. Yan. Baliktad tayo kasi parang hindi po tayo kakayanin pag tayo po ang nasa stage. So, yung magpo-photograph na lang po yung nasa stage tapos tayo po nandito. Yan, smile po ang lahat kasi kitang-kita po tayo dyan.